Hi guys! Welcome back to our channel! For today's video, andito tayo sa farm. Ayun, nakabalik na. Galing akong Manila. Kanina ang flight ko pauwi dito sa General Santos City. So, andito tayo ngayon sa farm. Dumiretso ako dito pagkagaling sa airport. Ah, hindi. Nagpahinga muna at dumiretso na ako dito. So guys, andito tayo sa kalabasahan namin. Ayan. So, papakita ko sa inyo yung mga bunga ng ating kalabasa sa wakas. Pag alis ko, parang ano pa lang siya, yung maliliit na ganyan, maliliit. Tapos ngayon, talagang bunga na siya. Pero hindi pa siya pwedeng harvestin, bata pa. So, ipapakita ko sa inyo ang bunga ng ating kalabasa. Ito. Ito, ayan, may kalabasa dyan, maliliit pa. Ayan, hindi makita. Ayan. Tapos may malaki rin. Ayan, medyo malaki. Saan ba yun? Ayan. 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 So guys, kahit sa gilid, marami siyang bunga. Puntahan natin dito banda. Tapos guys, ito yung part dito ng kalabasa at saka ayan yung ibang kalabasa. So, hindi talaga maiwasan pagka sa kalabasa madamo dahil nga sumasabay yan sa pagtubo ng kalabasa natin. Pero hindi naman naapektuhan ang kalabasa sa mga damo kasi okay lang yan, nakakasurvive ang kalabasa kahit na wala siya, kahit na madamo siya. So guys, i-share ko lang pala kasi itong spot na to, dito ako magpapagawa ng aking kubo. So nagpagawa ako ng butas dahil magpapagawa ako ng CR dito. Ayan, may kalabasa pa rin, oh. Ayan. So nagpagawa ako dito ng butas dito. Hinawi lang yung kalabasa pa ganyan para hindi maistorbo yung mga bunga niya. So ginanon lang sila. Ito pa lang ang nabutas ng ating tao dito sa farm. Kasi hindi naman sila nakapokus magbutas dito. So pag free sila, magbubutas sila dito. Pagka may ginagawa sila, dito muna siyempre sila sa farm. At saka ito yung kubo na pinagawa ko para dito sa ating tao. So hindi pa masyado tong naayos. Makita nyo, madumi pa, maraming kahoy. At dito ko talaga pinagawa yung kubo na to para pagpasok ng mga tao dyan, may tao dito, may makakakita sa kanila. So, ayan, itong gilid, yung gilid na yan ay sitaw. Ito yung tanim ng kuya kong sitaw. Yan, sideline nila yan. So tinatamnan nila yung mga gilid para meron din silang pangbenta na sa kanila. Ito naman yung aking rambutan. Ando yan, nakahilira yan ang mga rambutan ko doon. Tapos last time guys, meron akong binlog na about sa solar. So ayan na yung mga solar na yan. Yung ganyang klaseng solar, hindi siya ganong maliwanag kasi maliit lang yan. Yan. So mamaya magpapaabot tayo ng dilim para makita natin kung anong liwanag siya. Tsaka ito yung latest ko na in-order sa Shopee. Ayan, na solar. Bali ang bili ko niyan ay 1,900 plus. Tapos parang 400 watts yung solar na yan. So mamaya ipapakita ko kung titingnan natin pag gagabi na kung gaano siya kaliwanag. Ayan yung ating talong. Sa ngayon guys, hindi gaano maganda ang bunga ng ating talong dahil naaanuhan siya ng hangin, ulan. Nasubrahan siya sa tubig. Ayan, yung iba nga may namatay pa. Ayan. Yung mga tao ko naglilinis sila ngayon ng talong kasi dito muna sila dahil bukas mag-harvest tayo. So pupunta tayo doon sa medyo gilid lang na ayoko kasi pumasok diyan sa talong. Kasi guys, Makati. Sarap talaga dito sa farm. Actually, kung malawak-lawak ang farm nyo, meron kayong mga 5 hectares, kaya nang mabuhay dito ang pamilya talaga. As in, hindi na kailangan pang umalis ng bansa para lang tayo masuportahan ang pangangailangan din sa araw-araw. Itong area namin hindi pa ito talaga as makakaya ng yung mag-support sa pamilya kasi
Di pa siya gaanong earnings talaga. So start up pa lang tayo. Actually yung sa kamatis namin, sa tomato, nakabawi kami naman sa capital at tumubo rin ng kahit papaano. Kasi inabutan tayo doon ng murang kilo. Bale, umabot ako ng 14 per kilo lang. So, syempre, ganun talaga ang pagsasaka. Mayroong tayong nachichimpuhan tayo. So kung makatsamba ka, swerte. Pag hindi nakatsamba, ayos lang, sige lang, tanim pa rin ng tanim tayo. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. So ito ang kamatis. Ay, kamatis, kalabasa. Tingnan nyo guys. Ayan oh. Wow, ayan na sila. So soon, di ko lang alam kung kailan yan maha-harvest. Marami yan. So dito lang tayo sa gilid. Kasi ayokong pumunta sa gitna. Ayan oh. Ayan. Ayan. Ito guys, pansinin nyo. Pansinin nyo to. Ayan oh. Meron siyang isang bulaklak na pinapasok dito sa female na kalabasa. Kasi yung kalabasa natin, yung female na kalabasa na ganito, hindi yan siya mabubuo pagka hindi natin lalagyan ng male. So yung mga male guys, ito oh. Ito yon. Yan yung mga male na kalabasa yan. Ang loob niyan ay matulis. Ayan oh. Matulis yan. So ipapasok yan doon dito para mag-pollinate dito. So katulad yan, hindi pa siya bumuka. Pag bumuka na yan, ipopollinate din yan para mabuo yung kalabasa. So, ayun, natakpan ang aking lansones. Ayan, oh. So, ayan, katulad yan, oh. Marami siya. Ayun pa. Sana, swertihin tayo ngayon, guys, kasi ang kalabasa sa ngayon, mataas pa ang kilo niya. Sana pag humarvest na tayo, umani tayo, mataas pa ang presyo para naman tayo ay makabawi at syempre matutuwa tayo at makapag-share din tayo dito sa ating mga kasama sa pagtatrabaho na kahit papaano at mabigay natin yung mga sweldo nila. So ayan sila oh, ginagawa, pinapatabas ko muna yung damo kasi mataas na eh. Ayan oh. So ayan, tinatabas nila. Tabas lang. Kasi pag hindi natabas, hindi makikita yung mga bunga. Ayan. Ayun sila. Yan. So ayan. Tinatabas nila yung ating talong. Kasi nga, mataas na ang damo. At saka, i-update ko kayo dito sa aking tomato dati. Yan. Bali, nabunot na nila yung yung kawayan. Ayan yung mga kawayan, nabunot na nila. So inalis na rin yung mga kamatis dyan. I-ready na rin natin yung ating land preparation na ito sa susunod. Kasi after 25 days, nakapag-seedling na kami ng atsal. So Sultan F1 yung aking atsal na tinanim, Sultan F1. At nakapag-seedling na sila. So bali 25 days after the seedling, magbibilang ng 25 days para maitanim na naman siya. Dito rin natin itatanim dito. So yung ipinunla ko na nasa 7,000 eh. So hindi natin kasi sure yung mortality ng ng ating seedlings. So yung sobra, dahil ang capacity nitong land na to ay nasa 6,000 na puno lang. So hindi naman yun 100% na tutubo lahat. Meron yung mga mortality. So yung mga sobra doon, yun yung pangpalit doon sa mamamatay. So ayan. Bali 2 weeks ako, 2 weeks or 1 week mahigit akong wala rito. So tuwang-tuwa ako dahil makikita mo na marami ang bunga ng ating kalabasa. Sana pagbigyan tayo ni Lord na mas maraming bunga at
sumabay yung presyo na gusto natin para naman kumita naman tayo at makabawi sa gastos dito sa farm. So ayan guys, mamaya i-update ko kayo sa liwanag ng mga solar light na kinabit ko dito sa farm. Kasi yun nga, from my previous na vlogs, wala nga tayong ilaw dito sa farm. So kailangan talaga ng solar light para naman may liwanag dito. At saka may tao ditong nakatira na hindi naman sila mahihirapan sa gabi. So update ko kayo ulit mamaya guys. Stay tuned. Makain kayo nito, Day? Ano ko lang to, pakuluan? Kausaw sa suka, tuyo. Kina ne? Kunti. Ano mo lang? Pakuluan lang. Lagay ko muna dito, oh. Dagan ko pa. Hindi makakapasulokin. Ayan guys, kumuha tayo ng talbos ng kangkong at ating pakukuluan lang na sa mainit at sausaw sa suka at tuyo. Tapos kumuha din ako ng sibuyas dahon para sa bukas ng umaga magsasabaw ako ng isda. Hinihintay pa namin gumabi para makita natin yung solar. Many hours later. Ayan guys, oh. So ito yung buy one take 3 na binili kong solar light. Yung isa nandun nakatalikod sa ano. So hindi na natin puntahan. Tapos i-check natin yung malaki doon sa may ano, papasok dito sa farm. Kung gaano siya kaliwanag. Hello guys, ito yung ilaw na bago kong kinabit yung malaki na binili ko ng 1,900. Ayan. Ayan siya. So malinaw dito sa bahay nila. So okay lang. Hindi na ako bababa kasi umulan. Ayan oh, maliwanag oh. Ayan oh. So, ayun for today. Yan lang muna for today. Thank you for watching. Bye-bye.